Dadako na po tayo sa Essential Doctrine of the Church. So, ang verse natin ngayon is yung text natin is sa Hebreo 6 verse 1 to 2. Basahin ko. Ayan. Kaya't iwanan na natin ang panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa araling para sa mga sapat na may pangunawa. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng patay at sa hatol na walang hanggan. So yung mga nakakaraang linggo, unang tinakilis ni Brother Kevin is yun nga yung pagsisisi o yung pagtalikod sa mga patay na gawa. So lahat naman, nireview tayo ni Brother Didicon Mao kanina kung ano ba yung mga patay na gawa or kung ano yung natutunan natin. Yung mga patay na gawa, halimbawa nito is yung pagkakawang gawa. So hindi ka maliligtas or yun ang dahilan ng pagsisimo sa pagkakawang gawa. So kailangan mong talikuran yun. Sumunod is yung pananampalataya. So saan ba nagmumula yung pananampalataya? Sa tao ba? Kaya bang gawin ng tao na manampalataya sa Diyos? Hindi. So tinuro din ni Brother Kevin na ang pananampalataya ay nagmumula sa Diyos. So ibig sabihin, walang ginawa ang tao para sumampalataya sa Diyos. Diyos ang naglalagay ng pananampalataya. Diba? So, pangatlo, yung pagbabautismo. So, tinuro ni Pastor yung pagbabautismo sa tubig. Tsaka dalawa kasi yun, yung baptism sa water and then sa fire. Yung sa fire is yung sa Holy Spirit, yung pagbaptism ng Holy Spirit. So, ngayon, dadako na tayo sa pang-apat, which is yung pagpapatong ng kamay. So ano bang matututunan natin sa pagpapatong ng kamay? So ano ba yung pagpapatong kamay? Sa Griego, ang pagpapatong ng kamay ay hindi ko alam kung paano i-pronounce to, pero epithesis. So ibig sabihin is yung paglalagay. Bawa sa isang tao, ipapatong mo yung kamay mo. So parang ikaw yung nagiging way ng Panginoon para i-release yung blessing doon sa tao na yon. So, yun. So, mga points. Bakit kailangan gawin ito? Bakit kailangan magpapatong ng kamay? Una, yun nga. Ito ay tagubilin at pinag-uutos ng ating Panginoon. Ano sabi sa Marcos 16 verse 15 to 18? At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ano yung balitang sinasabi dito? Yung balita dito is yung si Jesus ay namatay, nabuhay, nilibing, at nabuhay nga namang muli. So yun yung magandang balita na ito yung tagubilin ni Jesus. Kasi itong time na to dito sa Marcos, ito yung muling pagkabuhay na ni Kristo. Nabuhay na siya dito. So parang nakipag-meet siya doon sa mga alagad niya, tas nagbigay siya ng tagubilin na ito nga. At ang sino mang sumampalataya, take note, inuna dito yung sumampalataya bago yung bautismo. At mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika, which is yung last week, yung masyadong maraming deliberation, di naman deliberation, mga katanungan about dun sa speaking of tongues, di ba? So, ang meaning nito is ibang wika eh. Ito, malinaw sa salita ng Tagalog, wika. So hindi siya kung ano lang. So ibig sabihin naiintindihan to, lingwahe to. Nung kung albawa, lingwahe ng Chinese, Arabic, ng Filipino or English.
So yun yung nagiging hindi sila maano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang may sakit sa papatungan ng kamay, mga kamay nila, di ba? So, ang pagpatong ng kamay, sa Old Testament kasi, yung pagpapatong ng kamay is parang nagbibigay sila ng panahon ni yung sa isang kambing, pinatungan nila pinatungan nila para isalin lahat ng mga kasalanan ng Israel doon sa kambing and then pinakawala nila. So, curse, parang pwede rin siyang ng curse yung pagpapatong ng kamay. Pero dito kasi sa natin, sa panahon natin, since by grace, and then ang pagpapatong is nagkakas tayo ng blessings na. Blessings. And then, kung mapapansin nyo dito, kahit na yung dumampot, yung mababasa nyo dito, hindi sila kahit dumampot sila ng ahas o uminom man ng nakalalason. So, ibig sabihin ba nito, halimbawa sa atin sa panahon ngayon is applicable pa rin. Halimbawa, kumuha ka ng ahas, tatuklaw ka, dahil may pananampalataya, hindi ka ba di ba? So, parang ang sabi dito, kasi kung susubukin mo ang Panginoon, kasi may pananampalataya, sawa ka mo. Sa panahon nga natin ngayon, hindi na obra to kasi binigay lamang to dun sa mga apostol kasi sila yung una yung binigyan at sila yung tinagubili ng So yung power or nung binigay sa kanila ay mas mataas kasi sila yung mga nauna sa yung mga apostol. So wala lang ngayon ang mga apostolic ngayon. So, halimbawa, siyempre nga, sabi nga rin naman, para nung tinutok si Jesus, di ba, na magpatihulog ka dyan, at kung hindi ay nung tinutok siya, pero yung pagpatihulog daw siya, tapos pagpapadala yung Diyos ng mga anghel para hindi man lang sumayin. Pero ang sabi ni Jesus, ito ang sabi niya, nasusulat din naman na wag mong susubukin ang Panginoong mong Diyos. So, ibig sabihin dito, wag mo subukin. So, sa panahon natin ngayon, kahit na may pananampalataya, dahil may pananampalataya tayo, wag mo pa rin subukan yung Panginoon dahil ito, applicable lang to doon sa nakaraan na Pero, willing naman yung Panginoon at binigay sa iyo ng Panginoon, maliligtas ka talaga kung ano man ang mangyari. So, nagpapatong din ng kamay is para sa mga may sakit. So, pinapatungan nila ng kamay, gumagaling to. Dahil sa kakayahan nila? Hindi. Dahil sa kakayahan ng Panginoon. Sa Mateo 28, verse 18 to 20, sabi, lumapit si Jesus, sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. See? Ito nga yung mga pinagbibilin at tagubilin din ng Panginoong Yesus. Kasi dito sa Mateo at that time is may mga ilang alagad na parang nag-aalinlangan sila. So kaya lumapit si Jesus sa kanila, sinabi, yun nga, ibinigay na ang lahat ng kapangyarihan kay Jesus. Maging sa lahat sa lupa. So lahat. So kaya sinabi niya para hindi na kasi naguguluhan yung ibang alagad niya. So kaya ito yung buong katungkulan ng mga sumasampalataya sa Kanya. So next po. Pasensya nyo na po, medyo first time. Dahil first time ko po, mabilis lang naman po ito. Wala pa pong 10 minuto. Bago mag 2:00, tapos na po ito. Yun nga, after sa verse 28, ito yung mga katungkulan ng mga
sumasampalataya kay Jesus. So una, may pinag-uutos siya dito ng tatlo doon sa verse 28 to 18. Una, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao. So pangalawa, bautismuhan, at pangatlo, turuan silang sumunod sa lahat ng mga utos. Yun yung katungkulan nating mga sumasampalataya kay Kristo. So, katotohanan, God's use of the laying of hands symbolizes the bestowal. Ano yung bestowal? Kaloob o yung gift of blessings, authority and distinctiveness. It is symbolic act designed to represent God Himself setting a person apart for a holy use, whether for service, healing, protection, and guidance. Sa Tagalog, basahin ko lang para ang paggamit ng Diyos sa pagpapatong ng mga kamay ay sumisimbolo sa pagkakaloob ng pagpapala. Otoridad, so maging sa mga authority, yung pagtatalaga sa mga namumuno. Hindi lang ito, pati sa church. Importante sa church. Mamaya, yung diniscuss ni Pastor, madadaanan siya bago tayo magtapos. So, ganun kahalaga yung pagpapatong ng kamay. So, at katangi-tangi. So, ibig sabihin, yung parang naiiba. Kumbaga sa extraordinary, kumbaga. Unique. Salamat po. Ito ay simbolikong gawa na dinisenyo upang kumatawan sa Diyos mismo, na nagbubukod ng isang tao para sa isang banal na paggamit para sa paglilingkod, yun nga, pagproteksyon at paggabay o pagpapala. So, saan nga ba nagmumula ito? Saan ba nagmumula ito? Next point po, nagmumula ito, hindi ito mula sa tao, kundi sa Diyos nagmumula. Basahin natin yung Acts 8, verse 17 to 18. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espirito'y pinagkaloob sa pamamagitan ng pagpatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Ito yung dun sa Samaria na parang siyempre nung si Saul is inuusig yung mga tagapagturo ng salita ng Panginoon. So nung nabalitaan nila na si Felipe nagtuturo doon sa Samaria na tinanggap yung pagtuturo. So pumunta sila doon, sinugo sila nung mga doon sa Jerusalem, para pumunta dito para patungan ng kamay. So ganun yung pagpapato ng kamay is hindi lang dapat nabautismo at tinanggap mo si Kristo at nabautismohan ka, kailangan mo rin ng pagpatong ng kamay para bumaba or mabaptize ka ng banal na espiritu. So yun yung kahalagahan. Mamaya madadaanan natin kung bakit gano'ng kahalaga. Nakita ito ni si Simon. Ito yung parang kilala doon sa Samaria na salamangkero. So lahat pinagkakatiwalaan sila. Nagtitiwala sa kanya, parang naniniwala. So kaya nung sumama siya kay Felipe, tapos nung makita niya na ginawa nila yung pagpatong and then napuspos ng mga espiritu, nakita niya yon eh. So sinabi niya na pwede bang parang bigyan niyo ako ng kapangyarihan na gawin niya yung pagpatong. Pero ang sagot sa kanya, karapat dapat lamang na sumpain. Hindi ko na yung exact word, pero ang sinabi nila ni Felipe dito, na sumpain ka dahil ang pagnanasa niya ay hindi tama. Yung parang kasakiman, pansarili yung kanyang intensyon. Kaya niya gustong matutuwa yung kasi isa rin nagpapakita dito na ang pagbautismo sa
banal na espiritu ay hindi galing sa tao. So parang sinasabi dito ni Felipe, ito ay kaloob ng Diyos at hindi binibigay na kahit na sa sino man, ang binibigay lamang ito ng Diyos sa kanyang kalooban at doon sa nais niya. So yun yung katunayan na hindi ito nanggagaling sa tao. So kahit na si Felipe, hindi niya kayang gawin na ibigay sa kanya yung pag-bless or pagpapato ng kamay tapos magagawa din ni Simon yun. So sinasabi dito na nagmumula to, kung babasahin niyo yung buong chapter, yung ibababa niyo pa to hanggang 19 to 20, makikita niyo doon na ang pagpapato ay galing sa Diyos talaga, hindi sa tao. So ito, pinagpapakita rin dito na bagamat nabautismuhan na sila sa kanilang nabautismuhan na sila, kinakailangan pa sila ipatungan ng kamay ng sa gayoy tanggapin nila ang banal na espiritu. So, malapit na po tayong mag-alauna, hindi pa po tayo tapos. Anyway, susunod po, bakit nga ba mahalaga ang pagpapatong ng kamay? Napakahalaga ng pagpapatong ng kamay dahil ito'y kinakasangkapan ng Diyos para sa, number 1, pagtanggap ng tao ng bautismo ng banal na espiritu. Sa mga Gawa 9 verse 17, pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, "Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita, upang mapuspos ka ng Espiritu Santo." Diba? Ito, yung panahon nito is yung inuusig nga. Ito yung panahon na binulag ng Panginoon si Saulo. Nung papunta siya dito kasi inuusig nga niya yung mga tagapagturo ng salita niya. Unin lang pa ako. Pastor, napakahirap po pala talaga dito. Naiintindihan ko na po. Tapos, may iba lang kasi tapos absent pa ako, di ba? Parang ang hirap. Partida may outline pa to. Pero hindi po ganun talaga kadali. So, mga kapatid, please, magtiis po tayo. At least sa Panginoon naman yung pagtitiis natin. Hindi yan mababaliwala. Anyway, mabalik tayo. So, ito, nung inuusig na niya, tapos parang kinausap ng Panginoon si Ananias sa pamamagitan ng pangitain na pumunta siya doon, tapos patungan niya ang kamay para ang maganda dito ay ito'y kasangkapan ng Diyos para sa ang pagkisalo sa pagtanggap ng tao sa bautismo ng Espiritu. Sa pamamagitan ng pagpatong ng kamay, ang tao ay nakakatanggap ng banal na Espiritu na nagmumula sa mismo sa Diyos. Minsan, ito'y nangyayari bago ang bautismo sa tubig, minsan pagkatapos. Ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa ayon sa kanyang nais at walang sino man ang makakapanghula o makakapredict o makakaalam sa kanyang paraan ng paggawa. So ito, like yung kay Saul, di ba? Pinili siya ng Panginoon para siya yung magturo doon sa mga hintil. Siya yung pinili. So ang nauna sa kanya is kailangan siyang patungan ng kamay ni Ananias. Kaya hindi pwede kasing hindi siya mapatungan kasi wala pa siyang banal na espiritu. So kaya kailangan yun. Di ba? So, anong sabi sa mga gawa? Mga Gawa 19:1 verse 1 to 7. Habang nasa Korinto si Apolos, tinahak ni Pablo ang mga dakong
bulubundukin ng lalawigan hanggang siya ay makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po, hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala, tugon nila. Kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan? Tanong niya. Sa bautismo ni Juan, tugon naman nila. Kaya't sinabi ni Pablo, binautismuhan ni Juan ang mga tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya ang pagsisisi, una yung tinuro ni Brother Kevin, ang Islita, upang sila'y sumampalataya kay Jesus ang dumarating sa kasunod niya. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay, bumaba ang Espiritu Santo na nagsalita. Iba't ibang wika ang naihayag sa mensahe mula. Tumigit kumulang 12 lalaki ang nagpabautismo. So, dito makikita yung ang pagbabautismo, kailangan, after ng pagbabautismo, kailangan pa rin patungan ng kamay para mabaptize ka ng Holy Spirit. So yun yung isa sa mga kasangkapan ng Diyos para tanggapin mo yung Holy Spirit. So, pangalawang kinakasangkapan ng Diyos, pagtanggap ng kaloob. Sabi sa 1 Timoteo 4 verse 14, huwag mong pabayaan ang kaloob na Espiritu Santo na ibinigay sa iyo nang magsalita ang mga propeta. Ipatong ninyo ang pinuno ng iglesia ang kanilang mga kamay. Ang ipatong sa inyo ng mga pinuno na iglesia ng mga kamay. So dito, yung tinutukoy dito is yung mga gift. Halimbawa, sabi nga sa Romans, di ba, kung yung pinagkalooban tayo ng kanya-kanyang regalo or kaloob ng Panginoon. So kung ang binigay sa'yo, halimbawa, is pagkanta, awit. So puri ka sa Panginoon, awitan mo ang Panginoon. Kung ang binigay sa'yo ng Panginoon is pagtuturo, magturo ka. Kumbaga sa ano, kaya sinabi dito, ipinaalala niya, gamitin ninyong mabuti ang kaloob mo. So hindi dito sinabi na itago mo yung kaloob sa'yo or itago mo, huwag mong i-share. So kaya nga tayo dito, bawa, kung ang tawag sa'yo, pagbibigay ka ng buong puso, hindi naman ibig sabihin ibigay mo lahat. So ang ibig sabihin dito is, kung magbigay ka ng may galak sa puso na hindi napipilitan. Halimbawa, kung ang pagkakawang-gawa, magkawang-gawa ka. Pero syempre, ang punot dulo nun, hindi dahil sa'yo. Ginagawa mo yon para kay Kristo, para sa Panginoon. Kaya ano sabi sa 2 Timothy? Dahil dito, ipinapaalala ko sa inyo, gamitin ito. Yun na yung sinasabi ko kanina. Romans 12, verse 6 to 8 din. Ito yung ano niya, 2 Timothy. Nang mabuting kaloob na ibinigay sa inyo ng Diyos, nang ipatong ko sa inyo ang aking mga kamay, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaang loob, kundi espiritu ng kapangyarihang pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ito rin ay pangatlong kinakasangkapan ng Diyos para sa pangatlo, ihalal ang tao sa mahalagang paglilingkod. Kanina, diniscuss na ni Pastor. So, naintindihan ba natin diniscuss ni Pastor? Yun, sa medyo related siya. Actually, related talaga. Kasi ang paghalal ng tao ay hindi basta-basta or pagtatalaga or pag-ordain na namumuno or yung bilang diakono nga. So, nakalagay dito, ang sabi sa mga gawa 6 verse 3 to 8,
Kaya nga, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking, take note, lalaking iginagalang, puspos ng espiritu at matalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pamanalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya't pinili nila si Esteban. Yun, yung napahapyawan ni Pastor kanina. So sa mga susunod doon sa si Esteban, isang lalaking lubusang nananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na hinakayat sa pananampalataya ng mga Hudyo. Nang iharap sila ng mga sila'y ipinanalangin at pinatungan ng kamay. Diba? Ano pa rin? Sa pagtatalaga rin ng lahat, kailangan ng pagpapatong ng kamay. Dahil patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami sa Jerusalem. Maging sa paring Hudyo ay marami ring sumampalataya. Ang pagdakip kay Esteban, pinagpala ng Diyos si Esteban at pagkalooban ng kapangyarihan, kaya't nakakagawa siya ng maraming kababalagan at himala sa harapan ng Panginoon. Dito ipinapakita gaano kahalaga ang pagpapatong ng kamay. Ang pagpapatong ng kamay upang mahalal ang tao para sa paglilingkod, dapat hindi basta-basta. Bawa, magustuhan ko lang, kakilala ko to, matagal ko nakakilala to. Matagal ko lang nakikita nagsasamba to. Kailangan talaga ko to dito. Pero hindi. Kailangan, anong sabi sa unang verse? Ay sa unang talata? Lalaking iginagalang, puspos na espiritu at matalino. Diba? So, kailangan yung sinasabi din ni Pastor, yung walang bahid dungis yung overseer. So, hindi dapat naglalasing. Diba? So, dapat hindi dalawa ang dila or hindi double tongue. Diba? So, doon yun, so, yun. So much for that. And then next, ikaapat na kaparaanan ng Panginoon. Pagpapalaya ng mga pinahihirapan ng meron pa pala tayo verse sa mga Gawa 13:2 sa 3 po, sorry. Verse 2 to 3. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinalakad na. See? Ibig sabihin dito, ang pagpili nagtalaga Diyos, tinawag niya ang dalawa para sa paglilingkod bilang missionary dahil sila ang kwalipikado lalaki para sa pangangaral lang at pagtuturo ng mabuting balita. So ibig sabihin, qualified sila, yung Diyos mismo ang pumili sa dalawa. So pero before sila humayo para magturo, anong ginawa nila? Pinanalangin at nagpatong pa rin ng kamay. So ganun kaimportante ang pagpatong ng kamay. So sa verse na ito rin, ang banal na espiritu ay para sa tiyak na gawain sa kaharian ng Diyos. So pang-apat, pagpapala sa mga pinahihirapan ng masamang espiritu. Pagpapalaya. Pagpasensya nyo na po. May isang babae, sabi sa Lucas, may isang babae
babae roon na 18 taon nang may karamdamang sanhi. Sanhi ng isang masamang espiritu. Siya'y nakukuba at hindi na makaunat. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at doon nag-ibalik ang dati niyang postura at pagsisimula ang pagpuri sa Diyos. See? So, pagpatong ng kamay, hindi lang sinabi ni Jesus na magaling na siya, kundi ang kasunod doon, pinatungan pa rin niya ng kamay. So, parang pag-re-release yun, pagka-cast out. So, isa sa mga symbolic talaga na dapat gawin natin or ng mananampalataya. Sabi naman sa 12 to 14, "Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko." So lahat daw ng nananalig. So sinabi dito na ang mga ilang nananalig, lahat ng nananalig kay Jesus ay magagawa kung ano yung nagagawa niya. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At bakit sinabi na higit pa kaysa rito? Bakit sinabi niya? Kasi babalik na siya si Jesus sa langit. Babalik na siya sa Ama. So yung mga may iwan, yun yung makapagpatuloy ng mga ginagawa ng Panginoon. Sapagkat babalik na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang parangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo sa anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Malinaw na ang pangako ni Jesus na may paghigpit. So, ibig sabihin, nagmumula pa rin sa Panginoon pa rin. Wala sa lahat ng dito, kailangan lahat ng gagawin mo ay sa pangalan ng Panginoong Jesus. So, sa Kanya rin nagmumula lahat. So, panlima, para mabilis po tayo, kinakasangkapan ng Diyos sa kagalingang pisikal. So, sabi sa Santiago 5 verse 14, "Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang pinuno na iglesia upang ipanalangin kayo. Pahiran ng langis ang mga teka, parang to? Paano kung ang layo ni pastor? Papatawag pa ba natin? 'Di ba? So, dito, sinasabi dito, yung mga believer na to sumampalataya ka na So, may kapangyarihan ka na, basta sa pangalan siyempre, hindi mo kaya yan sarili mo, sa pangalan ng Panginoon yan, siyempre. Hindi yung, si pastor nasa Burgos, nasa Manila Hills kami, may sakit ako, tapatawag ko pa si pastor. Parang hindi naman tama yun na, siyempre, bilang believer at sumasampalataya kay Kristo, ibinigay na sa atin yan. Pero siyempre, yung authority nga, yung pagpapatawag, may authority tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi sa pamamagitan natin. So, yun. Hindi. Anong sabi sa mga gawa? 9 verse 10 to 12. "Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias." Ito yung kanina. "Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain." Yung kanina sinabi ko. "Ano po iyon, Panginoon?" Tugon niya. "Inutusan siya ng Panginoon pumunta sa kalyeng tinawag na Tuwid sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Pumunta nga si Ananias at sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sinabi niya, "Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay
papunta rito, isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ng Espiritu Santo. Nooy di may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Ito, malinaw na yung pag pinapagaling physical, ito literal to, physical talaga to, hindi nakakita. So may kakayahan din tayo, ginagamit din to kaparaan ng Panginoon para gumaling tayo sa physical na ating kalagayan. Pero syempre, bilang di naman lahat, bawa na nananalig ka na or may pananampalataya ka, hindi lahat ng Christian ay ligtas. Syempre lahat tayo ay nagkakasakit din, di ba? Lahat naman tayo nagkakasakit. So hindi tayo ligtas. Pero dahil sa pananampalataya, hindi tayo, kumbaga sana na, wait lang, nawala po yung ano. Ito. Ang mga panahong karamdaman ay karaniwang kalagayan ng sangkatawan. Tama ba? Tama, di ba? So lahat naman tayo nagkakasakit. Sino dito ang hindi nagkakasakit? Wala naman siguro. Pati ang mga nananampalataya kay Kristo ay hindi ligtas dito. Sinasabi sa atin ni James kung ano ang gagawin kapag tayo ay may sakit. Kaya nga nakakapagtaka kung hindi nakakapagtaka, nakakaunting mga mananampalataya lamang ang nakikinabang dito. Yun. Next po ay kaanim na kaparaanan. Maraming himala at kababalagan. So, medyo na po tayo. Malapit na po. Tuloy lang po. Sige po, malapit na po mag-alas 12. Wait lang po natin mag-alas 12. Biro lang po. Maraming himala at kababalagan. Sabi sa mga gawa, 5 verse 12, maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. So nakakita naman natin yung pagpapalayas ng mga demonyo, pagpapagaling sa may sakit. So lahat yun maraming nakakita, so nasaksihan yun. So, letter B, dadako tayo sa, saan ba, ano ba ito sa atin itong pagpapatong tao? Ito'y regalo ng Diyos sa atin. So sa ayon sa mga naganap sa mga puntos na sinabi ko kanina, yun yung mga regalong ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung pagpapagaling na pisikal, yung paghalal sa mga mamumuno. So, bilang huli at conclusion, salamat po. Matatapos na tayo. Pagpasensya na po. Gusto ko nga po sana paabutin ng 12 pero hindi po. Dahil first time ko po, kaya mabilis. Anyway, sorry. May tagubilin yung Panginoon sa atin. Siyempre, bilang mananampalataya niya at tagasunod niya, mayroong tagubilin mga dapat ingatan na iglesia ng Diyos na buhay. So, sa 1 Timoteo 5 verse 2 at 22, huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. So, ayun, yung diakono kanina. Diba? Nandun na. At saka yung verse na binasa ko kanina, yung pagtatalaga ng mga kwalipikadong magtuturo, si Esteban, di ba? So nakita siyang walang dungis, matuwid, kaya siya itinalaga. So ibig sabihin dito, ang pagpapatong ng kamay o bilang pagtatalaga ay hindi dapat basta-basta lang, hindi dapat naayon lang sa sarili mong kagustuhan. Siyempre, pagtatalaga,
hindi mo naman bilang literal tao, hindi mo ma-discern yan eh. So, kailangan mong ipanalangin sa Panginoon at humingi ka ng gabay para kung ito bang taong ito ay karapat-dapat. Tsaka kung, siyempre, bilang tagasunod, lalabas naman yan eh. Makikita naman yan yung, kumbaga sa hindi maitatago yan na Christian ka kasi bilang Kristiyano, kung tunay ka na born again, lalabas yung kwalifikasyon na ikaw ay tagapaglingkod at karapat-dapat maglingkod sa pangalan ng Panginoon. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Nawa po may natutunan tayo. Thank you po. Tungkol po sa pagpapatong ng kamay. Meron pa ba tayong tanong po hindi po input. Okay po. Lagi naman may naglalaro sa usap ko, di ba? Di ba dapat kung pagpatong ng kamay, tulad natin, di naman natin masasabi yun, di ba? Kailangan ba na ready ka? Ibig sabihin, tulad ko, lagi akong nagdi-devotion. On time na mayroong ganyan, tapos pabigla na lang akong nagpatong ng kamay. Pwede ba yung ganon? May Holy Spirit bang nagsabing, o sige, patongan mo ng kamay para gagaling siya? Yun po yung tanong. Kasi po, may mga categorize po yan. Yung sinasabi kanina, yung bandang huli, pagpapatong ng kamay, huwag mo basta-basta ipapatong ang kamay mo, sa mamamahala. Paglilingkod po yon. Pero tayo mga Kristiyano, pwede tayo magpatong ng kamay sa mga may sakit. General po yan. Lahat ng Kristiyano, may kakayahan po yan. Bakit? Ang Diyos ang nagbigay. Pero yung sa pamamahala, ang overseer ang magbibigay ng pagpapatong ng kamay. Kaya may mga categorize yan, ginagamit din yan sa mga himala, yung pagpapatong ng kamay. Kasi pag meron kang discerning spirit, mailalatag ng Panginoon niya sa iyo. Gagamitin ka ng Panginoon. Kaya hindi rin basta-basta. Hindi rin sugod na sugod. May iba ka po kasi dyan, parang, pastor, naghahanap ng demonyo para patungan ng kamay. Diba? Hindi po tayo ganun na Kristiyano. Tayo po sa kit na pangangailangan ng tao, merong ibinibigay po siya ng discerning spirit kung nangangailangan siya, kung anong pangangailangan niya. Diba? Ano po? Ganun po yun. Kaya yung pagpapatong ng kamay, mahalaga po yan. Si pastor, ang ginagawa sa atin, akala natin, pag naandyan si pastor nagbe-benediksyon, hindi tayo napapatungan ng kamay dahil malayo. Pero yun ay simbolo na tayo pinapatungan ng kanyang kamay. Ibig sabihin, blessing po yun. Kasi lahat ng Kristiyano, laging dapat nagbibigay blessing sa kapwa. Minsan, pag tayo kumakain, pastor, di ba? Pagpalain mo, Lord, ang kainang ito, pagpalain mo maraming customer. Nagbe-bless tayo. Christian is channel of blessing. Kaya ipapatong natin ang kamay natin bilang blessing. Pero sa pamamahala, ang pinaka-head ang magbibigay po nun. Pero kung meron pong senaryo, halimbawa may masamang espiritu na didiscern mo, pwede pong gawin nyo kung kumbinsido ka. Huwag mong gagawin yon na hindi ka malakas ang loob mo. Kasi mapapahiya ka. Mapapahiya ka. Kasi bakit? Kasi meron masamang espiritu na talagang marami sila. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi mo kaya, ba't di nyo mapalaya, sabi ng mga alagad, di ba, Pastor? Kasi kailangan ito ng pag-aayuno. Panalangin na may pag-aayuno. Naging handa ka. Kaya wag kang susubo na hindi ka handa. Diba? Hindi man babalik sa iyo yung masamang espiritu, pero hindi mo mapapalis yun. Kasi hindi ka handa. Kaya nga, bilin ng Panginoon, hindi ka sila, sabi niya, ang lilit na yung pananampalataya, hindi nila mapalayas eh. Diba? Kaya tayo mga Kristiyano, lagi tayong maging handa. Tama si Sister Belinda, lagi ka manalangin, devotion, salita ng Panginoon. Kasi pag yan ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, kahit ano, kaya mong daanan. Bilang isang Kristiyano. So yun po, yung pamamahala po sa ating leader po yun Yun yung iiwasan nyo. Baka kasi kayo, mag-a-anoint po kayo. Ikaw ay magiging pastor. Hindi pa nga naano ng pastor natin eh. Diba? Mali. Kaya okay lang po ba na halimbawa may biglang mag-ano sa'yo na pakipatungan ng kamay tapos hindi ka naman handa. Okay lang po pala yun na umayaw ka.
kumbinsido ka, lakas ng loob mo, tiyak po yun, gagaling po yun kung sakit po yun. Ngayon po, kung may sakit sa bulsa po yun po yung dahil therapy. Questions? Questions? Kuya Fred, nagtatas mo na ka. Saka may verse sa Bible na ano, di ba? Ang palatandaan ng sumasampalataya, ikaw ay magpapatong ng kamay sa may sakit. Di ba? Taas ang kamay ng mga sumasampalataya. Oh. Yung sinasabi kanina ni Pastor na dapat handa, kasi meron sa Bible, di ba? Yung sumubok sila magpalayas ng demonyo, sabi nila, sa pangalan ng Jesus na pinapangaral ni Pablo. sabi ng demonyo, si Jesus kilala ko. Si Pablo kilala ko. Sino kayo? Binanatan sila ng demonyo. Nabugbog sila eh. Kasi hindi sila handa spiritually. Questions pa po? Question? Question po. Clarification lang po, dahil si Nonoy kanina, meron pong nangyari po doon kay Pedro tsaka kay Juan. Ang sabi niya po doon, sabi nitong Simon na to, nakakaano pala to ng mga kababalaghan. Maaari bagang ibigay mo, patungan mo ako ng kamay para ako rin magpatong ako. Bibiling ko ng salapi. Parang gusto niyang bayaran. Hindi ito nanggagaling sa tao. Kaya susumpahin ka sa iyong napagnanasa. Sabi niya daw, ibig sabihin, ikaw ay sinusumpa. Kasi ito, regalo to. Kasi baka siya, pag binigyan ng authority na patungan nila Juan at ni Pedro sa ulo, at siya rin, magpatong ng kamay niya sa iba, na kahit yung mga kaalyado niyang masama, pahiran niya ng langis. Pagpalain niya para mamuno, mali. Para mangaral. Kaya alam ni Juan at ni Pedro na dapat hindi siya patungan. Sinumpa pa nga siya. Hahabulin ka ng ginagawa mo. Gusto mo bayaran yung gawa ng Espiritu? Pero mo, babayaran niya yung pagpapatong ng kamay para daw siya magpatong din. Gusto niya makaranas daw ng mga himala at kababalagan. Kasi regalo yun eh. Kaya yung pinatawag si Ananias, regalo ng Diyos yung kay Pablo. Natanggapin yung Espiritu. Kasi sa natatanging paglilingkod. Amen? Okay, yun po yun. Dinagdag ko lang po. Question? Sige po, may time pa tayo. Question po. Karagdagan lang din po parang malinawan lahat. Pwede po ba tayo magpatong ng kamay sa hindi mananampalataya? Tanong pwede ba tayo magpatong ng kamay sa hindi mananampalataya? Yes! Dahil kailangan evangelism yun eh. Di ba? Evangelism yun eh. Para maranasan nila ang power ng Panginoon. Maranasan nila ang himala ng Diyos. Kaya ibig sabihin, pinagpapatong tayo ng kamay. Kasi, naalala ko yung isang pastora noon na pagpe-pray yung unbeliever Tapos nakita niya may mga sabit-sabit, may mga krus-krus, pinapaalis niya muna. Hindi na kailangan 'yon. Dahil hindi naman ibig sabihin ipatong mo ang kamay mo dun sa unbeliever para maranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Pwede. Mga kapatid, kung kayo'y Kristiyano, may unbeliever na hindi mananampalataya na magpapray sa inyo, ipag-pray ninyo dahil pagkakataon na yun para maranasan niya ang Panginoon sa buhay niya. No? Maranasan niya ang Panginoon. Kaya pwedeng ipag-pray. Hindi lang yung mga kapatiran na ipag-pray. Maski yung mga unbeliever dapat ipag-pray. Pag halimbawa lumalapit sa atin, kailangan ng prayer, pagkakataon na yun para i-share ang gospel. No? Pagkakataon na yun para ibahagi ang kabutihan ng Panginoon.
advertisement yun eh. Malaking advertisement natin mga Kristiyano yun. Okay. Question po. Question po. Question. Question. Tanong lang. Tanong po. Tanong lang. Ang tanong ko, o ba tanong din ng lahat, papaano yung first time na dumalo, o yung baby Christian, meron po ba silang, pwede, nagkataon na may kaibigan siya, nakilala siya na as a Christian. Pwede niyo ba pag-pray? Patungan niyo ako ng kamay? Kasi parang nakikita na sa preaching ganun. Pwede ba yun? So, ang pagkaintindi ko, ang question is, ang isang baby Christian pwede bang mag-lay hands? Tama po ba yun yung tanong? Pero may mga categories sa loob mo nga, kung wala pang kamalayan sa ganon, patawag mo talaga yung mga matataas sa iglesia o elder. Pero kung kaya mo, binigyan ka ng Panginoon lakas ng loob, alam nyo nung bagong Kristiyano, totoo lang karanasan ko po ito, kasi pag bago kang Kristiyano, sabik na sabik ka sa salita ng Panginoon. Dahil sa sabik ka sa salita ng Panginoon, pit ka ng pit. Immediately, may nangyari sa akin, dahil laging ganun lifestyle ko na, dahil bagong Kristiyano, hindi ko na pinatawag yung mga matatanda sa iglesia. Ako na mismo ang gumawa ng pagkakataon. Kasi bakit? Ang lakas ng loob ko dahil mula sa salita ng Panginoon yun eh. Pero pag bago ka pa lang, hindi ka marunong mag-preach sa sarili mo, doon ka lamang church attendance ka lang, medyo mahirapan ka. Hindi ka handa. Hindi ka magiging handa. Kaya ang sinasabi namin dito, hindi basta-basta. Hindi tayo naghahagad. Kumbaga sa sige ako na. Kasi maaring mapahiya tayo. Kasi siyempre, dumadalo tayo. Saan ba yan? Tinuruan ko ni pastor eh. Diba? Ako na lang, hindi ka na mahanda. Kaya kailangan lagi tayong handa. Kasi minsan sa Bible study, may sumisingit. Diba? Pwede mo ba ipag-pray ito? Baguhan ka lang sinugo ka lang sa Bible study. Ikaw na bala doon. Kasi kaya nga ikaw ang pinatayo doon kahit Check. Sa akin naman po, share ko yung experience ko, no? Nung uma-attend kami ni Pastor, actually hindi pa talaga ako marunong, ganon dahil bago pa lang. Yung kapatid ko, si Kuya Robin, nagkaroon ng sinusitis. Sabihin, hindi siya makayuko, ganon. Dahil nung umating kami, ang preaching, sabing ganon, ang mapatungan ng kamay, sabing ganon na may sakit, gagaling. In-apply ko. Tapos ayun, sabi niya, masakit. Sabi ko, hindi pa nga ako marunong mag-pray. Sabi ko sa kanya, in Jesus' name, magaling ka na. Pinagaling ka na ni Lord. Tapos sabi ko, sabi mo, amen. Sabi naman niya, amen. Siyempre, hindi pa nga ako marunong eh. Siguro after 2 days, bumalik. Sabi niya, alam mo, pinagaling ako ni Lord. Sabi niya, tignan mo, nakakayuko na ako. Hindi na masakit ang ulo ko. Hindi umalis na siya. Alam niyo, yun ang naging way na nagsisi ako. Sabi ko, Lord, katulad ni Peter, nakita ko yung sarili ko, marumi ako. Sabi ko, Lord, isa palang tulad kong makasalanan, pwede mo palang gamitin. Lahat ng kasalanan ko, Lord, patawarin mo po ako. Mingi po ako ng sorry sa inyo.
Di ba, tulad ni Peter, di ba, nung ginawaan siya ni Jesus ng kabutihan. Sabi niya, huwag ka pong lumapit sa akin, Panginoon, marumi ako. Ibig sabihin, sabi nga ang Panginoon, para sa akin, He is no respecter of person. Gagamitin ka niya. Kaya yun lang, salamat. Kasi ang Panginoon nagpapagaling hindi dahil napakataas ng faith nung nag-pray o yung napakataas ng faith nung pinagpe-pray. Ang pagkapagaling sa Panginoon yun. Papapagaling niya kung yung gusto niyang pagalingin. Amen? Question po. Pwede po bang imbis na maging blessing yung pagpapatong ng kamay, maging sumpa, maging curse yung maibigay mo sa tao? Ibig sabihin tayo mga Kristiyano, blessing ang dala natin. We're blessed to be a blessing. Sinabi ni Pedro yan. Ang dala-dala natin mga Kristiyano dahil si Kristo nasa atin. Ang dala natin blessing. Kaya wala na tayo sa ilalim ng sumpa eh. Kaya hindi natin ibibigay ang sumpa sa tao. Kundi blessing ang bibigay natin. No? Kaya hindi ako naniniwala na kapag ipinatong natin, Kristiyano tayo, pinatong natin ating kamay, susumpain. Hindi, blessing ang dala nun. Dahil blessed tayo dahil Kristiyano tayo. No? Yun ang sagot ko doon, Kevin. Okay? Ha? Oh. Well, para sa akin kung halimbawa naman yung tao ibig sabihin humingi ng blessing sa iyo Ibig sabihin bless mo, Kristiyano ka. Ibig sabihin talagang blessing ang darating doon, hindi curse. Di ba? Pera na lang kung iniisip ng taong yun na curse ang ginawa mo sa kanya. No? As you believe, so it shall be done unto you. Kung anong paniniwala mo mangyayari sa iyo. Kung ang paniniwala mo na yung pagpapatong ng kamay sa iyo ay curse, mangyari sa iyo. Pero kung naniniwala ka na nagpatong ng kamay sa iyo ay Christian, born again Christian, blessing ang dala, mangyari sa iyo. No? Ano? Well, ibig sabihin, kung hindi siya naniniwala, di wala mangyari. Wala mangyari sa kanya. Yun ang faith niya wala mangyayari Glines mo siya, hindi siya naniniwala, hindi niya tinanggap yung blessing. Hindi na natin kasalanan yun. Ay, ibig sabihin, kung may nangyari sa kanya, sa kanya yun. Oh. Ibig sabihin, kung yan. Okay.
So ibig sabihin, tinanggap ba niya si Kristo? Hindi. Alam niyo mga kapatid, once na sumunod tayo sa Panginoon, pinatong natin ang ating kamay. Kung hindi gumaling, problema ng Diyos yun. Hindi natin problema yun. Ibig sabihin tayo yung point of contact lang tayo. Pero ibig sabihin, yun nga, kapag nagpatong tayo ng kamay, hindi gumaling, that goes to show, ang Diyos na nagpapagaling. Kung hindi pinagaling ng Diyos yun, problema ng Diyos yun. Hindi natin problema yun. Sandali lang po Kasi po, may nangyari sa kay John. Naalala niyo yung kay John the Baptist. Di ba? Kaya naging curse yun kasi di naman talaga sila nagsisi. Pero sila binabautismuhan ni Juan sa tubig para magsisi. Alam niyo pa paano magbautismo? Inilulubog ang ulo. Di po ba? Saan nakahawak yung magbabautismo? Sa ulo. Di ba? Ibig sabihin siya blessing. Pero yung tumanggap, curse. Inatanggap niya. Kasi hindi nagsisi, pastor. Hindi na bago buhay. Pero ginagamit tayo even sa mga masama at sa mabubuti. Sa mga pinili at sa mga hindi pinili. Tama si pastor na tayo ginagamit bilang blessing. Ngayon, kaya bumabaliktad yun, tama Kevin, totoo ito, bumabaliktad sa kanila na mali at tinanggap nila kasi hindi na bago. Wala talagang faith. Wala pa lang talagang genuine faith para mabag. Even sa pagpapagaling, kaya minsan nag-aano tayo, declare tayo ng declare, hindi naman pala kalooban ng Panginoon. Kaya ang tama panalangin, Lord, kung kalooban niyo pong gumaling ito, immediately papagalingin mo to. Pero nais ko pong gumaling ito. Diba? Pero pag sinabi mo, in Jesus' name, magaling ka na, hindi gumaling, patay ka. Diba? Sino yung Kristong sinasabi mo? Diba? Mapupulaan po tayo. Ikaw lumpo ka, tumayo ka, hindi tumatayo. Diba? Kasi panit tayo declare, kaya sa panahon ngayon, hinihiling natin yung kalooban ng Panginoon mangyari. Ngayon, pagka sa ating sarili, more on emotion tayo eh. Kahit pastor tayo, may emotion tayo. Dahil nalulungkot tayo ang kapatid natin, kapatiran, mga anak, may sakit, pero kalooban ng Panginoon pa rin ang masusunod. Kasi may ginagawa ang Panginoon doon sa Kanya eh, at may ginagawa sa atin. Huwag basta-basta tayo magde-declare. Kaya mahalaga din po yun. Kasi marami akong experience ngayon na nagkakamali tayo. So kailangan maging maraan tayo, alamin natin kalooban ng Panginoon. Kung kalooban mo Panginoon, gagaling po ito eh. Diba, sabi niyo po, patungan namin ng kamay. Diba? Pero merong barahang gumaling, matagal, pastor, diba? Merong immediately, instant. Meron naman na 10 taon na hindi pa gumagaling. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Panginoon yun. Diba? Sinabi mo, lumakad ka ngayon sa pangalan ni Jesus, hindi lumalakad. Kasi nga, sa ating sarili lang yon. Pero may kapangyarihan tayo, kung kumbinsido ka, sabihin mo. Kung ang banal na Espiritu lang nagsasabi sa'yo. Natatayo yan, tatayo yan. Si Sora, nasagot po ba? Kaya hindi basta-basta. Okay. Wala naman siguro magpe-pray dito na, Panginoon, padala mo siya ng 10 salot. Wala naman siguro ganun, di ba? Okay, Ate Sora, last question. Okay. Ano lang po, yung experience ko po kasi, pupunta po yung family po. Ano po bang mas mabuti po? Kasi lagi po pinagpe-pray po yung may sakit. Ano po bang mas mabuti? Para po ipag-pray po yung tao na wala o yung personal na pupunta mo talaga para mapatungan po ng ng kamay. Oo, para po, kasi po ang ang lagi pong pupunta sa akin o kaya sinasabi yan, pag-pray mo nga kasi ganito, ganyan, may sakit siya, ganon. Ano po bang mas mabuti? Mabuti rin po, opo, mabuti po rin po yung pinagpe-pray, tapos tinataas ko po yung hands ko po. Pero yung mas okay po ba yung pupuntahan talaga yung tao para talagang mapatungan po ng kamay po, na may pag-pray po? Personal. Kung may pagkakataon, halimbawa malapit lang, pwedeng puntahan. Pero kung halimbawa walang pagkakataon, malayo,
nasa ibang bansa o nasa ibang lugar na malayo. Alam mo, God is not limited by space, distance, or given time. Ibig sabihin, no, pwedeng ipanalangin maski na nasa malayo. Dahil ang Diyos naman ay hindi saklaw ng ating oras na lugar. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. So ay pwedeng abutin ng Panginoon yun. No, may mga tao na pinagpe-pray tayo na ibig sabihin wala sa ano, pero ibig sabihin naniniwala tayo na ang ating panalangin ay nakakaabot dun sa taong yon. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, walang imposible sa Kanya, pwede niyang gawin ang lahat ng bagay. Di ba? Maski na nasa planetang Mars yan o nasa planetang Jupiter yan, basta't ibig sabihin, Panginoon, kung kalooban mo po, aabutin mo po yung kapatid namin ito. Di ba? Ibig sabihin, walang espasyo, walang distansya. Pwede nating ipag-pray, kapatid. Amen. Pastor, dagdagan ko lang. Kasi ganito po yan. Alam niyo po ba saan nagsimula ang mga pagpapagaling? Kung napansin natin kanina, dahil sa ebanghelyong pinapangaral. Ang pangangaral, pag sinimulan po ang pangangaral na tama, ano po kasunod? Healing. Himala. Kaya yung mga taong gusto magpagano, halimbawa, pinapapunta kayo, huwag basta-basta, sharean nyo muna ng gospel. Pag nagsimula ang Word of God, siguradong may healing darating. Kasi yun yung power niya eh. Mananampalataya siya, doon siya gagaling. Diba? Pag walang Word of God, hindi gagaling kahit anong patong na kami natin. Sharean natin ang gospel. Yun ang magandang healing. Pastor. Tayo po lahat ay tumayo sa pagtatapos po ng gawain natin sa araw na to. Purihin ang Panginoon. Paalala lang po sa mga maglilingkod. Alam niyo po, yung mga diakono, yung mga piniling diakono, yan ay naglilingkod sa church. Yan ang usually pinadadala ng mga pastor na silang umaabot sa mga unbeliever. Kaya kailangan sa diakono, hindi tayo chismoso, hindi tayo sinungaling. At saka hindi tayo, wala tayong bisyo, hindi tayo mahilig sa pera. Dahil siyempre pag ang diakono po, silang humahawak, o diakonesa, silang humahawak ng finances ng church. No? Kaya nga kung hindi mapagkakatiwalaan, ibig sabihin, hindi magiging maluluwalhati ang Panginoon kapag hindi tayo napakatiwalaan. Kaya mahalaga ang paglilingkod, ang diakono o diakonesa. Tandaan natin kung tayo na-assign na diakono o diakonesa para sa kaluluwa natin ng Diyos. And lastly, ang sabi, ang requirement ng diakono, kailangan malinis ang konsyensya. Ano ibig sabihin na malinis ang konsyensya? Kailangan totoong born again. Kailangan naranasan niya si Kristo sa buhay niya. Kailangan buhay na buhay si Kristo sa puso niya. No, dahil yun ang nagbibigay ng power sa Kanya para mamuhay ng kami kabanalan. Kapag wala si Kristo, hindi tayo makapamuhay ng banal, hindi tayo makapamuhay na matuwid, hindi tayo makapamuhay na mabuti. Kailangan na si Kristo nasa puso natin. Hindi nasa nguso, hindi nasa kwintas, hindi nasa litrato, nasa puso natin. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Amang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba. Nawa, Panginoon, sa araw na ito, nalugot ka, Panginoon, sa aming pagtitipon. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan at naway nakaabot sa inyo, Panginoon, ang aming pagpupuri. Lord God, salamat po sa mga salitang aming tinanggap na nagpapaalala sa amin ng isang mabuti at matuwid na naglilingkod sa inyo. Salamat po sa aming mga natutunan sa Sunday School. Salamat sa lingkod na ginamit mo, Panginoon, bagamat first time niyang tumayo, pero kinasihan mo siya, pinuspos mo ng karunungan. Salamat po, Amang Diyos. At nawa po, lahat ng mga salita niyo na aming narinig, tumimo po ng malalim sa aming mga puso, upang kami mapuspos ng banal mong Espiritu, at kami makapagpuri, makapagpasalamat sa Ama, sa lahat ng oras ng buhay namin. Salamat po, Ama, sa pabor mo. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo po sa buhay namin na kami pinagpala mo dahil kay Kristo.
Lord God, salamat po. At we are a channel of blessing to Christians and non-Christians alike. Salamat po, Amang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, sumainyo ang pag-ibig ng Amang Diyos na hindi nagmamaliw, ang biyaya ng Panginoong Yesus na sobra-sobra sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi tayo magkukulang sa lahat ng sandali. At ang pagsama ng banal na Espiritu na siyang tatak na ililigtas tayo ng Panginoon sa darating na panahon. Amen at amen.